Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. God bless sa bawat isa. Salamat sa Panginoon, nagkita tayo. Today is Saturday, April 5, 2025. Napakabuti ng Lord sa atin. Tayo po ay nagising. Salamat talaga sa Panginoon for this opportunity. Tayo po ay mananalangin ng Our Father, Hail Mary, tapos Glory be para po sa umagang ito. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po sa opportunity na tayo ay nagkita sa oras na ito. Salamat sa opportunity ho. Gusto ko lang ding batiin yung aming Bishop sa Diocese of Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop, at sa lahat ng mga kapariang kasama niya dyan sa San Sebastian Cathedral. Yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga po. Kay Father Nobles at kay Father Egay. Magandang umaga. Pinabati rin natin si Reverend Father Gamala, ang Chief Exorcist sa Diocese ng Bacolod at sa iba pa mga kaparian natin. Ganoon din kay Reverend Father Henry Pineda, na isa po sa mga spiritual directors ni Brad Calix. Maraming salamat. Si Paz Joe Karl Marx dyan sa Pagadian. Maraming salamat po. At God bless sa lahat ng mga kaparian sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po. Pagbati rin sa aking may bahay kay Annalyn, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Good morning. At kay Mama Elsie. At sa mga kapatid ko na sina Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bimbim, si Picoy, si Rock, si Esme, at yung kanilang mga anak. Magandang umaga. Si Julie, si Ronly andyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, kay Ron dyan sa Estados Unidos, at kay Buboy sa kay Sheila, sa lahat po. Pinabati ko rin yung aking anak na pastor, si Pastor Jaire Paul Nuki Calixtro, si Jen na kanyang may bahay, at si Thea na aking apo. Ganun din yung isa ko pang anak na si Josiah Sam Calixtro. Siya, magandang umaga anak, at sa kanyang may bahay, at kay Zoe na aking apo. Magandang umaga po sa inyo. Alright, mamaya sa second part natin ay pag-usapan natin ang usapang OFWs po kasi tayo pagka Sabado. Opo. Kaya ho, antabayanan nyo maya-maya yung ating pag-uusap patungkol po dyan. Diretso na po ako sa ating Gospel of the Day. Tayo ay nasa John chapter 7 verse 40 hanggang 53. Sa Tagalog, itong pagkakasabi, maraming tao ang nakarinig sa sinabing iyon ni Jesus, at sinabi ng ilan sa kanila, siya na nga ang propeta na hinihintay natin. Sinabi naman ng iba, siya na nga ang Kristo. Pero may nagsabi rin, hindi siya ang Kristo, dahil hindi maaring manggaling ang Kristo sa Galilea. Hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni Haring David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Kaya iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Gusto ng ilan na dakpin siya, pero walang humuli sa kanya.
Bumalik ang mga gwardya ng templo sa mga namamahalang pari at mga Pariseo na nag-utos sa kanila na dakpin si Jesus. Tinanong sila ng mga ito, bakit hindi nyo siya dinala rito? Sumagot sila, ngayon lang po kami nakarinig ng katulad niyang magsalita. Sinabi ng mga Pariseo, kung ganoon, pati kayo ay naloko na rin ng taong yun. May nakita na ba kayong mga pinuno o mga Pariseyong sumampalataya sa kanya? Wala. Mga tao lang na walang alam sa kasulatan ni Moises ang sumasampalataya sa kanya. Sumpain sila ng Diyos. Isa sa mga Pariseyong naroon ay si Nicodemus. Tamisang dumalaw kay Jesus, sinabi niya sa mga kasamahan niya, hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ng isang tao hanggat hindi siya nalilitis at inaalam kung ano ang ginawa niya? Sumagot sila kay Nicodemus, taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mong walang propetang nanggagaling sa Galilea. Pagkatapos nito, nag-uwian na silang lahat. Mga kapatid, ano ba yung nagbunsod para dakpin nila ito si Jesus? Mga kapatid, kasi araw ng pista noon, magandang umaga, Raydan Garcia, God bless. Araw ng pista, imbis na makipiesta si Jesus, kasi kasiyahan po yan pagka pista Opo. Iba ho ginagawa niya, siya po yung nangangaral. At ang kanyang naging pangaral po noon, ang binanggit niya sa mga tao ito. Ang sabi ni Lord, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa mga puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu na malapit malapit lang tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Ito po yung mensaheng natanggap ng maraming tao during piyesta. Mensahe. At ang mensahe very striking. Ang mensahe ng Lord ay patungkol sa Kanya. Isang imbitasyon para sa tao na naandun sa pista. Ang imbitasyon ng Panginoon ay nauuhaw kayo? Okay? Hindi po ito pangkaraniwang uhaw na literal na nauuhaw sila. Opo. Ang sino mang nauuhaw o sabihin na natin kayo na may mga pangangailangan sa Diyos, sabi niya lumapit kayo sa akin at uminom. No, basically kapag ang tao nauuhaw, iinom. Pero ayon sa mga eksperto sa pangkalusugan, may tamang oras daw ng pag-inom. Mas maganda raw po yung pag umiinom tayo, yung bang pakonti-konti lang sa maghapon. May tamang oras ng pag-inom. May nabasa nga po akong article na pagkakain daw po, hindi siya advisable na umiinom ka after mo kumain. Siguro magbibilang ka pa ng mga 5 to 10 minutes bago ka uminom ng tubig. Well, iba-iba yung mga nababasa natin, pero may mga ganong recommendations. Kasi kapag ka daw ganon ang ginagawa natin, pag kumakain tayo, siyempre, of course, may mga tao mabilis kumain, katulad ko. Mga 5 minutes lang ako, tapos na kumain Di ba? Mga kain ng mga militar na tao, mga ganon Mabilisan lang po talaga. Yung iba naman, ini-enjoy yung pagkain. Pero napansin nyo ba, kapag kayo kumakain ng mabilis, parang hindi nyo natin ma-enjoy, no? Pero pag kumakain ka ng dahan-dahan, na-enjoy mo. Pero ang rekomendasyon, ang sabi nila, kasi hinahayaan nating yung proseso ng pagtunaw sa pagkain natin. And it takes time. At ang sabi ng mga health expert, nakakatulong daw yun sa sirkulasyon sa katawan natin. Yung mga pagkain, nutrients, hinahayaan muna natin yun, okay? Tapos, iinom tayo ng tubig, hindi bigla. Napansin nyo pag umiinom ka ng tubig na nabigla. Di ba? Masakit sa tiyan So, may tamang inom ng tubig.
in moderation. May nakita ako na mga tao kung uminom talagang matindi uminom. Katulad nito, ito probably ilang litro ba to? Mga 1 litro to eh. Okay? May kapitbahay kami noon, pag uminom, 1 litro, 1 banat lang. Ako hindi ko kaya yun. Ako, maya't maya lang ako. Mga kapatid, sabi rito ng Lord, sino mang nauhaw lumapit sa akin at uminom. Kung siguro ikaw yung nandun sa pista at narinig mo yung misahe na yun, ano kaya ibig sabihin nun? Diba? Sa isang pangkaraniwang tao, mukha ata may hirapang intindihin yon kasi sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Iisipin ng taong simple, teka, may dala ba siyang tubig? Okay, pangalawa, ahente ba siya ng tubig? Kasi pinag-uusapan dito, nauuhaw, uminom. Siya ba'y nagbebenta ng tubig? Hindi po eh. Ano sabi ng Lord? Kapag ka lumapit sa kanya ang tao, sabi niya rito, binanggit niya ang salita ng Diyos. Nagsalita si Jesus, okay, nauuhaw kayo, lapit kayo sa akin. At uminom kayo. Tapos binanggit niya yung kasulatan. Kasi sabi sa kasulatan, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. At binanggit ho rito ni John, ano ibig sabihin ng tubig na binabanggit? Yung tubig pala rito, it symbolizes actually the Holy Spirit. At yung Holy Spirit, ang sabi ni John, hindi pa tinatanggap nung mga panahon na yon. Of course, history na to eh. Natanggap na yung banal na Espiritu. Ito ay kwento na binabanggit ni John sa mga sa mga readers niya. Na yung banal na Espiritu ay malapit ang tanggapin. Nung panahon na ito matagal na panahon na kasi itong nasulat ang bahagi ng Biblia na to ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakalob ang banal na Espiritu ng panahon yon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Pero at totoo, sa panahon natin, 2025, matagal nang nakabalik si Kristo sa langit. At sinasabi natin sa ngayon na ang banal na Espiritu ay tinanggap na ng mga taong may relasyon kay Kristo. Tayo na mga Katoliko, meron na tayo niyan, na tayo ay nabinyagan. Okay? Hindi lang tayo pinatawad doon sa mga original sin natin. So, ang banal na Espiritu ay sumaatin, nahugasan ng ating kasalanan, at nung tayo ay na-confirm, mas pinagtibay pa ang banal na Espiritong sumasa atin bilang mga Katoliko. Kaya yun ang nagbunsod, yung mensahe na yon, na nagsabi ang mga tao, nahati sila kung ano ang impression nila sa Panginoon. Kaya nung upon hearing those message, ang sabi nila, siya na yung propetang inaantay natin. Sabi ng iba, siya yung Kristo. Pasinin mo propeta. Propeta ba si Jesus? Yes. Si Jesus ba ay Kristo? Yes. Iba naman yung Kristo sa sabungan, no? Iba naman po yun. Again, nililinaw natin, yung title na Jesus, iba yan sa Christ, no? Kaya pag sinabi mo na, anong pangalan, talaga buong pangalan ng ating Panginoong Yesus? Pag sinabi mo Jesus Christ, mali po. Kasi, hindi po pangalan yung Christ, yun po ay title. Jesus, ibig sabihin, yun talaga ang pangalan ni Jesus. Walang apelido. Kadalasan sa Bible, walang apelido. Ikinakabit sa first name, sa kultura ko ng mga Hudyo, ang tatay yung nagpapangalan sa anak. Opo. At kadalasan yung pangalan ay may kahulugan. Bakit gano'n ang pangalan? Pero sa Panginoon, ang nagbigay ng pangalan, yung angel, at yun ang ibinigay na mensahe kay Virgin Mary na ipapangalan. Ang nagpangalan yung angel na ito yung ipapangalan mo sa magiging anak mo. Jesus meaning Savior. Christ meaning the Anointed One, ang pinahira ng langis. O ang isa pang kahulugan niyan ay ang Messiah. Jesus Christ. Hindi lang siya propeta.
Ang propeta sa Old Testament, ang trabaho ay magsalita para sa Diyos. Pwede natin sabihing ambassador. Siya yung kumakatawan sa Diyos. Yung actual na salita ng Diyos ay sinabi ng Diyos sa propeta, at ang propeta dapat wala siyang idadagdag doon sa eksaktong salita na binanggit sa kanya ng Diyos. At siya yung gumigitna sa pagitan ng Diyos at sa tao, ang propeta. Propeta, si Jesus ay Messiah rin. Ano pa? Sabi nung iba, hindi siya pwede maging Kristo kasi walang Kristo manggagaling sa Galilea. Sabi nila. Kaya iba-iba ho yung paniniwala ng tao tungkol kay Jesus. Kung tatanungin ko po kayo bilang Katoliko, probably 40 years ka ng Katoliko, 30, 20, 10 years, ang iba sa inyo 5 years. Ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Ang ibang Katoliko, probably ang pagkakilala kay Jesus sa isang ambulansya. Bakit, Brad Calix, ambulansya? Kasi kung critical lang tayo, medyo kailan tayong dalhin sa ospital, lumalapit tayo kay Jesus. Ang iba naman, ang tingin nila kay Jesus ay parang isang genie. Bakit genie, Brad Calix? Kasi yung kapalaran nila parang ginawa nilang magikero pa si Jesus. Maraming mga pangyayari sa buhay, lalapit kay Jesus, ang tingin, genie. Nung yung lalagyan na lampara, di ba? O sabi ni Genie, bagamat katang-isip lang naman yan, mga kapatid, wala naman talagang Genie na gano'n na nagpakita na yun ay katang-isip lang ng mga artist. Although may pangalang Genie. Okay. Di ba sabi, anong wish mo? Parang gano'n ang tingin natin sa ating Panginoon, parang, Lord, may wish ako. Yan. Pag may kailangan tayo, lapit tayo sa Kanya. Yung iba naman, ang tingin natin sa Panginoon ay politician. Ayuda. Ang tingin ng ibang Katoliko sa ating Panginoon. Pero ikaw, kaibigan, seryoso, anong pagkakilala mo kay Jesus? Meron ka bang malinaw na pagkakilala kay Jesus? Kung tatanungin ka ng kaibigan mo na hindi Katoliko, how would you describe your relationship with Christ? How would you describe your relationship sa Panginoon? Diba? Pagandaan po nyo yan kasi marami pong tao ang interesado na malaman sa Katoliko yan. Mahalaga po yan, mga kapatid. Sana, pagka tayo tinanong, meron tayong malinaw na sagot. Para makumbinsi natin yung mga non-Catholics, lalo na yung umaatake sa atin ng mga Protestante at mga Evangelicals, na pwede nilang masabi sa atin, mukhang may sense kausap itong Katoliko na to. Magsisimula po yan kung seryoso tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Mga kapatid, walang gustong humuli sa Panginoon noong panahon na yon. Tinanong yung gwardiya mula sa crowd, divided yung kanilang opinion regarding kay Jesus. Tapos yung gwardiya, tinanong sila ng mga Pariseo, dala nyo ba si Jesus? Dala nyo? Ano sabi ng mga gwardiya ng templo? Ang galing kong magsalita nun . Ngayon lang kami nakarinig nung ganon. Anong sabi ng mga Pariseo sa kanila? Pati ba kayo nadaya ng taong yon? Napasin ninyo, yung nagsasalita rito, mga taong simbahan ito. Mga kapatid, mga Pariseo, taong simbahan. Ano ang pagkakilala nila kay Kristo? Normal na tao. Mababang klaseng tao. Anak ng karpentero . Hindi sila believe sa Panginoong Yesus. Oo. Bakit? Kasi meron silang hatred. Bakit sila may hatred? Kasi hindi na silang sikat si Jesus na .
Maraming tao sa panahon na yon nagpuntahan na sa Panginoon kasi gumagawa na ng himala ang Panginoon Diyos, hindi katulad nila mga taong simbahan pero mga ipokrito. Taong simbahan kuno, alam ang salita ng Diyos, ang Old Testament, pero ang layo ng puso sa Diyos. Matindi, ano? Matindi. Sabi pa nga nila sino ba yung sasampalataya dyan sa taong yan? Sino ba yung sasampalataya dyan? Yung mga taong walang alam sa kautusan ni Moises. Para sa mga religious people na to, ang relihiyon ng Judaism, ang sikat. Pangalawa, si Moses. Hindi si Jesus. Si Moses. Doon sila nagka-problema. Kasi hindi nila namalayan na yung si Jesus na yan na isinilang ni Virgin Mary na lumaki doon sa Nazareth, nagbinata sa Nazareth, 3 taon na nangaral, nagturo, nagpagaling, gumawa ng himala. Yun na pala yung Kristong inaantay nila. But they missed that opportunity. Bakit nila na-miss? Kasi nakasentro sila sa kanilang sariling agenda Ano po yung agenda ng mga taong simbahan na to? Sarili nila. Mantakin mo, huntingin nila si Jesus, papatayin po nila. Dadakpin muna, tapos papatayin po nila. Ano nagbunsod sa mga religious people na to na dakpin at patayin ng Panginoong Yesus later on? Dahil sa kanilang maling pagkaunawa sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi meron silang sariling interpretasyon ng salita ng Diyos. Dito nga binanggit si Nicodemo, 'di ba sa John chapter 3? Nagpunta si Nicodemo sa Panginoon ng gabi, 'di ba? At pinag-uusapan nila yung temang born again. Yung born again hindi po sekta 'yan. Ang born again relationship 'yan. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, unless a man be born again. Now, yung salitang born again could be translated, unless a man be born from above. Yun po ibig sabihin nun. Hindi po siya physical ang pinag-uusapan, kundi spiritual na aspeto po yun. Unless a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. He will never see the kingdom of God. Kaya, eto, ang religion ng Judaism ang binibida ng mga Pariseo. Binibida nila si Moises. Bagamat sinabihan na sila ni Nicodemus na labag sa batas yan. Ang ginagawa ninyo, na hinatulan nyo yung tao, hindi nyo nga siya napakinggan. Labag sa batas yan. Ano sabi nila kay Nicodemus? Pati ba naman ikaw? Taga Galilea ka ba? Di ba? Binanatan siya. Tapos sabi nila, magsaliksi ka nga ng salita ng Diyos. Wala manggagaling sa na propeta na taga Galilea. Well, tama sila sa isang banda kasi Jesus grew up in Nazareth. Magkaibang lugar. Pero tama si Jesus sa sinabi niya na walang propeta ang nire-respeto sa kanyang lugar. Jesus grew up in Nazareth. He was born in Bethlehem but grew up in Nazareth. At ginawa niyang headquarters ng kanyang ministry for 3 years ang Capernaum. Pagkatapos nito, ang sabi ni John, nag-uwian na po yung lahat. Now, ano ang pwede natin pag-usapan sa umagang ito? Meron ka bang malinaw na pagkakilala kay Jesus, kaibigan? Paano ba tayo magkakaroon ng malinaw na pagkakilala kay Jesus? Balikan mo yung relasyon mo sa Kanya. Parang sinasabi ni Brad Jalix, totoo ka bang Katoliko? Madaling maging Katoliko sa Pilipinas, dadaan ka sa proseso, pero yung maging isang genuine na Katoliko, mahirap. Mahirap.
Ako ngayon ko lang na-realize to mga kapatid, nung hindi na tayo pastor Yung realization nang binabasa ko na combine ang salita ng Panginoon Diyos, pinag-aaralan ng dahan-dahan ng Catechism of the Catholic Church, nababasa ang compendium, nababasa ang Code of Canon Law. Habang binabasa ko to, yung mga bagay-bagay na binabanggit ko sa inyo, at nagkakaroon ako ng personal reflection sa pagtatanong-tanong sa mga kapwa ko Catholic Faith Defenders, sa pagtatanong sa ilang mga katekista, at pagtatanong sa ilang mga spiritual director ng buhay ko ng mga pare. I've come to realize na ang pagiging Katoliko ay seryosong bagay. Yun yung realization ko. Officially, naging Katoliko ako October 26 O October last year lang. November, December, January, February, March, April, 6 na buwan pa lang na opisyal naging miyembro ng Simbahang Katoliko si Brad Calix. Kalahating taon pa lang, mga kapatid. Bagay, iniisip nyo, marami pang bigas na kakainin si Brad Calix. Totoo po yan. Hindi ko po yan dinideny. Siguro ang lamang ko lang, nagbabasa ako. Ang lamang ko lang, seryoso ako. Ang lamang ko lang sa ibang Katoliko, seryoso ako makilala si Jesus at ang kanyang ina. Yun lang siguro yung lamang ko bilang dating pastor. Dahil talagang may commitment po ako na alamin ang katotohanan. Meron po akong disiplina na mag-aral. Yun siguro yung lamang ko sa ibang Katoliko. Pero I keep reminding myself, mga kapatid, hindi ko kayang gawin yan without the grace of God. Hindi ko kayang gawin yan without you na umaalalay sa akin. Sa madaling salita, wala ako may pagmamalaki. Ako nagsasalita po sa inyong harapan, wala po ako may pagmamalaki. Ako po'y estudyante na katulad nyo. Ako po ay nagsisimula sa aking journey sa Panginoong Hesus. Ako po ay nagsusumikap lang sa biyaya ho ng Panginoon. Huwag niyo pong isipin na ang ibang bagay, hindi ho. Ako bilang estudyante nagsisimula sa aral ng Panginoon Diyos. Ay sana ganun din ho yung attitude ninyo na matagal na po kayong Katoliko, probably 50 years, 40, 30, 20, 10 years. Mga nauna ho kayo sa akin. Ako, ang expectation ko sa inyo, you are maturing sa Panginoon. Alam mo na. Alam mo ang mga bagay-bagay. Pero nakakalungkot kung kayo po ay 50 years na, 40, 30 years na kayong Katoliko, and yet hindi ho kayo, wala kayong pagsusumikap na mag-aral. Wala kayong pagsusumikap na basahin yung binabasa ni Brad Calix. Mga kapatid, hindi po yan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Now, let me show you yung ilang mga bagay na nabili natin kahapon. Ito yung makakatulong para sa pagkilala natin sa Panginoon at sa aral ng Simbahang Katoliko, mga kapatid. May bookstore dito sa Bacolod na kung tawagin ay Pauline or Pauline Media. Tumambay ako rong kahapon at nag-ikot-ikot ako. Sabi ko sa inyo, bookworm ako mahilig ako magbasa. Sa isang buwan ho, at least meron ako 1 librong nababasa. So pag natapos itong taon na to na 2025, meron akong 12 librong nabasa. Depende yan kung makapal yan, hindi masyado. Basta meron ako nababasa. Okay. Ito po yung nabili natin kahapon. Itong Our Joy in Being Catholic. Pababasa mo rito yung kostumbre ng Katoliko in general at yung mga pananampalataya natin, yung pinaniniwalaan natin. Grab this copy, mga kapatid, kung meron kayo, no? Mura lang naman ito. 100 plus lang. Oo.
Our Joy in Being Catholic, sinulat yan ni Oswald Hermer. Opo. Tapos, Choosing the Correct Bible, a Catholic Bible. Sinulat yan ni Monsignor Alex Amante. Publisher nito, Sinagtala. Oo. Tapos, total, Semana Santa na tayo. Malapit na. Itong Contemplating the Seven Last Words of Jesus. Sinulat ito ni Most Reverend Milo Hubert Vergara. Ito'y revised edition. Pag sinabing revised edition, may nauna to, binago lang. May idinagdag pag sinabing revised edition. May nauna na nitong edition at ito yung kasunod, baka may idinagdag pa. Hopefully mabasa ko yung una nito. Kung ano yung idinagdag. Kasama rito yung reflection ni Pope Francis. So itong tatlong mumunting aklat na ito, mga simple, pero it will help. Ito ay doctrinal catechetical. Kung kayo ay nagtuturo sa inyong parokya, catechist ka, you need this. Okay? Dapat palabasan ho kayo bilang Katoliko kasi hindi po pwede kayong tawaging estudyante at seryosong Katoliko kung hindi kayo nagbababasa. Unless lang ho, may problema kayo sa ISO ninyo, pero may audio naman eh. Maraming paraan para matuto. Ito ay catechetics. Okay? Itong Contemplating the Seven Last Words of Jesus. Itong Choosing the Correct Catholic Bible. Okay? Mga kapatid, mapapansin nyo, lagi ko sinasabi sa inyo, isa sa mga mabisang paraan para mag-grow tayo sa pagkakilala sa Panginoon, hindi lang tayo nagdadasal. Hindi lang tayo naglilingkod sa Panginoon, may apostolate kayo dapat. Ang seryosong Katoliko po kasi ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka lang nagbabasa ha. Iba yung nagbabasa sa nag-aaral. Magkaiba yun. Maring nabasa mo na yung Biblia pero kung hindi mo na pag-aralan yan, failure pa rin po tayo. Kaya it takes discipline. Diyan tayo talo ng Protestante at Evangelical. Sila, they're trying to master the Bible. Yun po yung training ko eh. Alam yung salita ng Diyos. Maski saan ka pumunta. Old Testament, New Testament. Ang difference lang, yung interpretation. Kasi sa amin, sa Protestante, inaaral namin yung interpretation. Paano kami, may guide lang kami, yung hermeneutics na tinatawag, tas kami na mag-i-interpret nun. Minsan, may interpretation yung denomination namin. Pero sa Katoliko, iba eh. Tapos na interpretation eh. Ang gagawin lang ng bishop at ng pare, i-refer doon sa natapos niyang interpretation kasi may magisterium tayo. Hindi nag-i-interpret ang pare at bishop sa panahon natin. Tapos tayo interpretation. May gumawa na nun. So babasahin lang yon at ituturo ng bishop at ng kaparian natin sa parokya. Opo. Now, nabanggit ko lang yon kasi isang paraan yon mga kapatid na makipakita natin na seryoso tayong Katoliko. Inaayos mo rin yung pamilya mo. Yan ang totoong Katoliko eh. May pagmamahal sa Panginoon. Inaayos natin yung pamilya natin. Hindi po tayo corrupt sa trabaho. Yan ang tunay na Katoliko. Kung tayo po ay nababayaran, etong eleksyon na to, napapaikot ka sa palad ng mga politicians, may problema ka. Okay? Ako personally, non-partisan ako. At hindi ako, yung mga binoboto ko, medyo umiiwas tayo sa trapo. Oo, kasi mga sanay na sila sa corruption eh. Okay? Sanay na yan sila. Mas gusto ko pang iboto yung mga bago, yung wala pa masyadong alam. Kasi very challenging sa kanila yan pag nanalo sila eh. Saka less ang corruption pa doon. Saka wala pa silang masyadong alam dyan. Oo. Kaysa yung mga matatagal na sa politika na sila rin lang naman. Ano pa ang Katolikong seryoso?
may pakinabang sa community. Hindi lang natin iniisip yung sarili natin. Yung maliliit na bagay lang. Halimbawa, pagtungkol sa mga basura sa community, ano yung naiaambag mo bilang Katoliko? Meron ka bang parang bukas na komunikasyon doon sa leader na nasishare mo yung mga pwede mong gawin bilang Katoliko? Kung kayo po ay OFWs, dalawang klase ang OFWs eh. May mga OFWs na may takot sa Diyos. May mga OFWs na hindi masyado. Oo. Pangatlo, merong nasa gitna lang. Pero mamaya papag-usapan po natin yan. As I close para dito sa ating first part, mga kapatid, yung gospel for today natin ay umiikot po yan doon sa katotohanan na ano ba yung pagkakilala mo sa Panginoon. Magandang reflection yan, etong Semana Santa. Kasi ang pinakasentro ng Semana Santa si Jesus. Yung kanyang paghihirap para po sa atin. Yung kanyang ibinigay na buhay para sa atin. So, ang ganda nito yung gospel natin araw-araw, papunta na yan doon sa Semana Santa. Kaya I'd like to challenge you fellow Catholics. Sama-sama tayo mag-grow sa Panginoon. Wag po kayo masyado nakasentro sa trabaho nyo. Sa karir. Importante naman po yan, pero ang sinasabi ni Brad Galix, hindi yan ang pinaka-main thing. Let us focus on the main thing. Ano ang main thing sa 2025? Our relationship with Jesus. Of course, hindi mo pwedeng tanggalin sa eksena si Mama Mary. Hindi mo rin pwedeng tanggalin sa eksena yung turo ng simbahan. At hindi mo rin pwedeng tanggalin sa eksena yung ating togetherness. Yung idea ng synodality, that we will journey together. We are pilgrims of hope, mga kapatid. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Magkakadikit yun. Naging sentro ng buhay mo si Jesus, matik po yan kasama si Mama Mary dyan. Matik po dyan turo na simbahan. Matik yan yung good works. So ano yan chain. Chain po yan. Magsisimula lahat yan kay Jesus. At yung mahabang chain po na yan hanggang sa dulo. Sana hindi ho yan maputol. At may maintain ho natin yan sa biyaya lang ho ng Diyos. Hindi ho sa sarili natin lakas, mga kapatid. Alright, so much for that. Let's go now sa issue ng usapang OFWs. Mga kapatid, ang ating source ay ang Department of Migrant Workers. Kung kayo po ay may kilala na OFWs na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, matagal na, probably 20 years pababa, at probably 10 years pa lang, yung iba nagsisimula pa lang. Ang isa sa mga problema na kinakaharap ng mga OFWs today ay kulang sa impormasyon. Mga kapatid, kulang sa impormasyon. Nung in-interview po, ang kagawaran ng Department of Migrant Workers ay isa sa mga na-found out kulang sa information dissemination. Okay, minsan naman okay naman ang mga staff ng DMW. On the other hand, parang hindi naman seryoso yung iba sa mga OFWs na alamin yung impormasyon. So I think walang dapat sisihin dito kasi tinatrabaho ng Department of Migrant Workers yung lahat ng best nila sa panguna ni Secretary Kagdak, si Sir Hans Kagdak at yung mga kasama niya upang i-deliver
ng maayos yung information. Ang trabaho ni Brad Calix dito, mga kapatid, ay mamagitan sa pagitan ng mga OFWs, in particular yung ating focus yung mga Katoliko na OFWs. Ang papel ko dito, kaya natin to ginagawa, ay magkaroon lang ng awareness yung OFWs na Katoliko. Awareness saan? Sa maraming bagay. Kaya nga ho, I'd like to challenge you, kung may mga kaibigan kayo na OFWs, sabihin nyo sa kanila, i-ano nila to sa mga cellphone nila. Okay, i-download nila ang app na to ng Department of Migrant Workers. Kasi nandun lahat yung mga vital information, mga kapatid. Opo. Nandun lahat yung vital information po, mga kapatid. Pag nagpunta na sila dyan, may makikita sila dyan ng mga numero na dapat nilang tawagan just in case na may mga katanungan sila. Malaki po ang may tutulong ng application na ito ng Department of Migrant Workers. 8 to 5 po yan sa Pilipinas. At may mga, sa mga bansa po ay may mga embassy po tayo dyan na po pwedeng makatulong po. Sila kasi nagtatrabaho sila ng malapitan eh. May maganda silang usapan dito. Ang ayaw lang ho talaga natin mangyari, yung mga OFWs natin ay hindi sila informed. Yun po yung iniiwasan natin, na mapapahamak sila dahil sa kagagawan din nila na hindi maganda. Nire-remind nga po sila na dapat irespeto yung host country. Mamaya bibigyan natin ng pansin yan. If you will notice, mga kapatid, kung kayo po ay mapupunta rito sa Department of Migrant Workers na website, makikita mo rito ay may mga issuances dito. May OFW Pass, may online services. Dito mo rin makikita yung mga licensed recruitment agencies. Dito mo rin makikita yung mga naaprubahan na mga job orders. Yung may talagang trabaho doon sa bansa na pupuntahan o a-applyan. Meron din dito ang procurement at yung mga madalas na tinatanong ng mga tao patungkol sa paglabas ng bansa. Mga kapatid, sa OFW Pass ay ini-encourage po dyan, mga kapatid, na i-download ang DMW mobile app. Yan po ay libre, yan po ay practical, wala na pong pila. Hindi katulad yung physical na pipila ka pa sa isang ahensya. Eto, pag naka-download po itong DMW mobile app na to sa kanilang mga cellphone, conveniente po ito. OFW Pass, mga kapatid. Ito po ay convenient and tamper-proof digital OFW identification. Kasi lahat ng transaksyon online mga kapatid. Kaya ho, minabuti ng Department of Migrant Workers na ganito ho ang mangyari, na maida-download ng sinumang OFWs ang mobile app na ito. OFW Pass, ito ay convenient and tamper-proof digital OFW identification. Pangalawa, meron po yung QR code generated para ho makonect doon sa ibang ahensya. Pangatlo, ito po ay valid until the expiration of the OFW's working contract. Meaning, gagana po yan hanggat hindi pa tapos ang kontrata ng OFWs sa bansang pinuntahan niya. Example, 2025 ngayon. Kung mag-expire ang contract niya ng 2028, 2029, hindi niya na magagamit itong OFW Pass. Kasi magagamit lang ho itong OFW Pass na ito hanggat nagtatrabaho ang kaibigan nyo, mahal nyo sa buhay sa bansang
nabanggit. Ikaapat, ito po ay libre. Itong OFW Pass na ito. Ito ay libre through the DMW mobile app. Kaya sabihin nyo sa kanila, kung wala pa sila nito, i-download na po nila ito. Itong mobile app na ito. Ang maganda rin dito, pag meron sila nito, yung mga nasa Maynila pa, ay makikita nila dito yung mga license recruitment agencies. Opo. Dito ho, makikita nyo, binabanggit dito sa DMW na to, ang status. Binabanggit dyan yung agency, anong agency yan. Makikita nyo rito yung sa kanyang gawing kanan, status, ano ang lagay. Okay? Ano yung date at yung expiration ng agency. Halimbawa, ang Mojo International Corporation. Makikita mo yung agency na yan na Mojo International Corporation dito sa license recruitment agencies. Makikita mo dyan yung sino ba kausap dyan. Dito nakalagay si James Tan Ong Lopez, representative ng Mojo International Corporation. At nakalagay po dyan yung address. Saan ito pupuntahan? Sa ground floor at saka sa third floor ng Excel Yon Commercial Center, 2108 F. Fernando Street, near corner Senator Hill Puyat Avenue, Barangay 049 sa Pasay City. So nakalagay dyan yung pangalan ng agency, representative, address, at contact number, at saka may email address. Tapos sa status ng agency na to ay nakalagay dito valid license. Ibig sabihin, okay yan, may lisensya. Ang problema, kapag walang lisensya, nag-expire, pwede silang mag-recruit, magbabayad doon, etc. Malaki na nagastos, kaya pala hindi makaalis-alis ng bansa kasi walang lisensya yung naturang agency. So example lang yan na pwedeng mapakinabangan nila ito, mga kapatid. Opo. Ngayon, sa aking pagtatapos, meron lang akong gustong i-share sa inyo na balita na release ng Department of Migrant Workers. Yung balita po na merong 17 mga naaresto na Pilipino sa Qatar. Bakit ano ba atraso nila, Brad Calix? Kasi nagtipon-tipon sila etong 17 na to sa Qatar nang wala silang permit. Ito po ay na-release noong April 3 na balita ito, mga kapatid. Ayon sa balita, wala namang charge na na-file pa. Etong 17 na OFWs na ito ay subject pa rin sila for investigation. Opo. Ang kanilang problema ay meron silang illegal assembly. Nag-gather sila without a permit. Alam po ba ninyo sa Qatar, kapag walang permit, kayo ay nag-meeting kayo doon na wala kayong permit, po pwedeng makulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon na pagkabilanggo. At hindi lang ho makukulong ng ganong kahaba. 6 months to 3 years, at magbabayad pa ho sila ng 10,000 to 50,000 Qatari riyals. Hindi ko alam kung magkano equivalent yan sa Philippine money. Pero yan ang mangyayari. Sa Qatar, nagkaroon kayo ng illegal activities doon or assembly, etc. Pwedeng makulong ang isang OFWs na 6 months hanggang 3 taon. At pagmumultahin po ng 10,000 hanggang 50,000 Qatari riyals. Ang maganda lang nito, itong 17 nito ay pinakawalan sila temporary. Okay?
sila ay merong provisional liberty. Hindi pa rin sila doon nakaligtas sa kanilang problema, pero sa ngayon, malaya nilang nakokontak yung kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Nandun pa rin ho sila, etong 17 na to. Ang inihahanda lang po nito yung kanilang legal assistance kung sakaling ipapatawag na po sila. Pero sa ngayon, ayon sa balita, ay ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ay ang komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ang sinasabi ni Secretary Hans Kagdak ng DMW, ng Department of Migrant Workers, kinakailangan po lahat ng OFWs, saan man po kayo panig ng kontinente, ay matuto po kayo sana na rumespeto sa kanilang umiiral na batas, sa kanilang mga alituntunin. Sabi niya, follow the laws, rules, and regulations. May mga proseso sila doon at mga protocol ng host country. Pag sinabing host country, kung saan sila nagtatrabaho, yun yung host country. At sa kada bansa, may umiiral na batas. So ipanalangin po natin itong 17 na mga pasamantalang nakalaya. Opo, yung 17 sa Qatar. Ang kanilang problema, illegal assembly without permit. Mantakin mo yan, malaki-laking pera din siguro yan sa Philippine money, ano? At medyo mahirap yan kasi 6 months na pagkabilang ko hanggang 3 taon at magmumulta pa ho sila ng 10,000 to 50,000 Qatari riyals. Medyo mabigat po yan. Opo. Nakulong ka na, nagkautang ka pa. At syempre, malaking perwisyo yan doon sa mga pamilya nila sa Pilipinas. So, if you are listening right now, kayo po ay OFWs, mga kapatid, please be reminded sa mga nasi-share natin dito. Kung hindi pa kayo nakapag-download ng app ng Department of Migrant Workers, please do so. Nandun po yung mga mahalaga po na numbers na pwede nyong tawagan just in case man na magkaka-problema po kayo. Kami po ay nananalangin patuloy sa inyo, mga kapatid na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Alam natin yung hirap dyan kasi tayo ay dating anak ng OFW. Yung aking mama na si Mama Elsie na retired public school teacher ay sumubok ng 6 na buwan sa Bahrain at marami siyang kwento nung panahon na yon. Pero wala tayong opportunity for now na makausap siya gawa po ng kanyang sitwasyon pangkalusugan. At yung sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, sana yung mga OFWs natin meron kayong lakas ng loob na magkwento rito sa broadcast, ha? So kung just in case gusto ho ninyo, usap tayo para ma-interview po natin kayo ng live kung ano ba ang kwento ninyo, paano kayo napunta dyan sa Hong Kong, dyan sa Japan, dyan sa Saudi Arabia, dyan sa US, dyan sa Hungary, no? May mga kapatid tayo na nandyan eh. Opo, ba't kayo napunta sa bahagi ng Europa? Ano ba ang kwento nyo? Gusto nating malaman yan. Sana sa mga susunod nating segment, pag Sabado ay sana may magkwento po sa inyo para ma-encourage naman yung iba. At magkaroon na rin din ng awareness kung ano yung mga dapat nilang gawin. Baka kasi may mga gustong sumubok na lumabas ng bansa. Alright, dyan lang muna tayo, mga kapatid. Time check, 7:28. Mamayang gabi, meron tayong bisita sa ating pag-uusapan, yung misa. Gaano kahalaga ang misa? Bakit ba meron tayo nito? Para ba saan yan? Nakatulong ba ang misa sa ating paglago bilang mga Katoliko? Gaano ba kadalas dumalo sa misa? Ano ba sinasabi ng simbahan kapag sinasadya mo na hindi dumalo sa misa? Mamaya po yung gabi, 8:00. Lord willing ho, matutuloy tayo mamaya, ha? Opo. Maraming salamat, Junior Coronel, for joining. Jermeline Honasan Balahadya, dyan sa San Pedro, Laguna, salamat po. Dicky Kabantugan, salamat. God bless sa buong pamilya. Sino pa yung mga nandito?
Si Danilo de Guzman, maganda umaga po sa inyo. God bless. Letty Auza, salamat po. Tano, salamat po for joining. Opo. From Cagayan de Oro daw siya. Salamat po. Sana makapasyal po ko dyan sa lugar nyo, Lord willing ha. Sino pa? Si Michael Acohedo, salamat. Peter Pladero, salamat po. Jessa Moridas, maraming salamat po for joining. Rolando Saniel. Shoutout daw dun kay sa Tagbilaran, Bohol. Rolando Saniel, maraming salamat po. Raydan Garcia, maraming salamat po sa inyo. Regards sa buong pamilya. Opo. Sino pa? Parang so far yun lang. Just in case hindi ko po na-mention ang pangalan nyo, paumanin po. Sa akin tiya, dyan sa Pudillo, Quezon, si Tia Daisy Manlangit Susilia. Magandang umaga tiya, God bless po sa inyo. Sa lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Calulbon, Vira Catanduanes, magandang umaga po sa lahat ng mga kamag-anak natin dyan. Opo, God bless po sa inyo. Bicolano po si Brad Calix, pero I grew up in Manila. Opo. Salamat lang sa Panginoon sa opportunity ho na napunta tayo sa Katoliko. Opo. Tulungan niyo ako ha, na ipanalangin niyo po patuloy si Mrs. si Annalyn sa kanyang karamdaman. Lord willing po, baka next month ay makikita niya na uli yung kanyang oncologist, si ni Mrs. Medyo mahirap ng konti yung online dito sa aming ospital kasi marami nagpapa-check up online. Hindi na po kasi po pwede yung walk-in lang. Opo. Karamihan ng transactions ay online po, kaya medyo mahirap yung pagpasok. Pero mahalaga lang doon, makabisita uli kami ni Mama sa ospital. Pag-pray nyo rin ho si Brad Calix, no? May mga nararamdaman na rin ho tayo. Kaya minsan hindi ho tayo nakapag-broadcast ng tamang oras. Naka-schedule po ko sa therapy sa araw na ito doon sa ospital na pinuntahan ko kahapon. Yung aking buong katawan kasi masasakit po ito eh. Lagi, nagsimula ho yan 19 anyos. Imagine mo, 54 na ako ngayon. Dala-dala ko pa rin yung pain. Kaya ang struggle ko sa mga panahon na to, pag natutulog ako, masakit yung katawan ko lagi eh. So hindi ko alam kung anong posisyon ko sa pagtulog. Tapos pagkagising ko, hirap na hirap ako bumangon. O kaya naka-alarm clock ako lagi, alas 4. Pero alas 4, hindi ako makakatayo kagad yan. Mula dito sa aking tulugan na medyo matigas. Hindi ako pwede sa malambot na tulugan eh. Medyo matigas yung tinutulugan ko para yung katawan ko nakadiretso. Tapos pagka bumabangon ako, medyo hirap ako. Okay? Kasi masasakit lahat yung katawan ko eh. Simula sa ulo, sa daliri ko, okay? May arthritis kasi ako sa madaling salita, no? Hindi naman gout, iba naman yung gout eh. May arthritis ako. So matagal na ako hindi nakapag-therapy. Ang last ko na therapy, parang 15 years ago sa St. Luke's pa yun eh. Sa Manila, sa Quezon City. Yun po yung yung last therapy ko doon eh. Pero libre lang po ako doon, opo, kasi siyempre may mga proseso tayong dinaanan kaya naging libre tayo doon. Medyo matagal ng panahon, tas ngayon pa lang uli ako magpapa-therapy. Ang edad ko 54 na. Medyo hirap ako. Okay? Para bang parang sasakyan, parang diesel. Kailangan pailitin mo muna yung katawan bago makatayo. Okay? So, mostly kasi ng buhay ko, nakaupo ko, nag-aaral ako, nakaupo, lagi nakaupo, bihira ako naglalakad.
Pag pupunta lang ako sa CR, maliligo, may pupuntahan ako na Bible study nung ako'y pastor pa. So, yun lang. Yun siguro naging problema ko. Hindi ako masyado yung naglalakad. Oo. Kaya, ah, pag-pray nyo ako ha. Oo. Medyo yun ang aking, yung aking struggle sa ngayon. Pero pag nakatayo naman ako, dire-diretso na yan. Kaya lang, may limit na ako sa gabi. Alas 10, hindi na ako pwedeng istorbohin. Ah, ah, pagod na ako, masakit na yung buong katawan ko. I have to relax na. Oo. Kaya maaga, alas 10 hanggat maaari, wala na akong dapat na ginagawa. Yung pagbabasa ko, wala na. Hanggang 10 o'clock lang talaga ako ng gabi. So please pray for me mga kapatid. Yan po yung struggle ni Brad Calix ever since. Biyaya lang ho ng Diyos kaya ho tayo nakakalakad, nakakapag-travel, nakakapag-motor. It's all by the grace of God. Kaya ho, pag nagpunta ako sa inyo, makikita nyo ang sitwasyon ha. Pag nakita-kita ho tayo. At ang ipagmamalaki ko lang sa inyo, yung biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya ho tayo nabubuhay. It's all by the grace of God. Sige po, salamat for joining. Emily, maraming salamat. Maaari ko kayong bumalik po sa ating video mamaya. Just in case na-miss po ninyo yung ating broadcast. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa opportunity po na tinuruan nyo kami. Yung mga tao sa panahon ni Jesus ay divided yung kanilang opinion kung sino ba siya. Ang mga Katoliko rin po sa isang banda may ganong pananaw dahil hindi malinaw sa kanila probably ang kanilang relasyon sa Panginoon. Pangalawa, hindi masyadong na-expose sa katekismo. Tulungan niyo po kami. Mabuhay kami bilang isang tunay na Katoliko sa Pilipinas na may takot sa Panginoon, na inaayos ang pamilya, na meron pakialam sa community, na meron kaming malasakit sa aming kapwa, na kami involved sa evangelization, at meron kaming plano na mabuhay ng may kabanalan. Yun po yung tunay na Katoliko. Tulungan niyo ako na magsilbing gabay sa maraming Katoliko sa Pilipinas, na pare-parehas po kami maglalakbay sa biyaya ng Panginoong Hesus na may pag-asa. Papalapit naman po ang Lenten season. Iandaan niyo po kami na sana ho ay mas ma-appreciate namin ang Lenten season. Yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, sa lahat ng kanyang sakripisyo, ay sana magsakripisyo din kami sa buhay na ito. Maraming paraan kung paano namin yan maisasagawa. Lalo na yung mga pagpipigil namin sa aming sarili at pakikilahok namin sa pagpapahayag ng inyong salita. I'd like to pray for good health sa bawat isa na nandito sa broadcast. Especially yung mga OFWs po namin sapagkat ang Saturday ay inaalay po namin sa lahat ng mga OFWs na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Maging sila man ay land-based o di kaya naka-sea-based sila. Dalangin namin na sana magkaroon sila ng opportunity na mabasa ang salita ninyo, makadalo sa simbahan na Catholic Church na available sa lugar nila, na malayang i-practice yung pananampalataya. Pag-pray namin yung mga OFWs namin na maging maingat sa anumang mga illicit relationship. Kasi isa po yan sa problema ng mga OFWs. Dahil nga naghahanap din naman ng kalinga, ng yakap ng asawa, pero nag-iisa po siya doon sa labas ng bansa. Malaki po yung tendency na magkaroon ng illegal na relasyon. Nagdadasal kami sa kanilang buhay pananampalataya na sa kabila po ng kanilang hirap na dinadanas doon,
pang-aabuso probably ng mga employer ho nila. Sana meron pa rin silang time to reflect sa Panginoong Hesus. Basahin ang Biblia ng palihim kung ang bansang pinuntahan nila ay sarado na i-practice yung pananampalataya. We'd like also to pray yung mga embassy, Philippine Embassy sa iba't ibang bansa, na sana sa tuwing papasyal sa kanilang OFWs na Pinoy, maasikaso nila. Pinagdadasal namin yung mga pamilya po nila sa Pilipinas, na sana po wag lang naman silang tatawag kapag panahon na ng remittance. Tatawag sila at mangungumusta sa mga panahon na hindi panahon ng remittance, ng pagtanggap ng pera sa Pilipinas, kundi yung frequent na kinakausap sila kasi kailangan silang kausapin. Dahil wala naman silang makakausap doon na matino, maliban yung pamilya nila sa Pilipinas. Pinagdadasal po namin na tulungan niyo po sila, si Secretary Hans Kagdak sa kanyang liderato. Lahat ng mga sub-agencies ng Department of Migrant Workers, mag-function sila according sa batas. Na huwag sila magsusungit sa mga OFWs na nagtatanong sa kanila. Mapanatili yung kaayusan, yung tunay na malasakit ng kapwa Pinoy sa Pinoy. Lord, gamitin niyo itong segment na ito kada Sabado na magbigay ng encouragement sa mga OFWs na kasama namin sa broadcast, na nakikinig dito, na sana po ay makita nila na itong kabrad na ito every Saturday broadcast ay pwede nilang sandalan sapagkat ang Panginoong Hesus ay sumasama sa broadcast na ito. Maraming salamat po at kami nagdadasal. Samahan nyo kami sa maghapon. Ma-enjoy namin yung aming pamilya, yung aming mga anak. Ma-enjoy po namin yung company ng bawat isa. We'd like also to pray for Pope Francis sa kanyang pangkalusugan. Samahan niyo po siya. Pag-pray namin na lahat ng mga cardinal sa Roma, mga archbishop, bishops, mga monsignor, mga kaparian namin at mga deacons at ang laiko. Pag-pray po namin na ano man ang aming involvement sa parokya na apostolate ay magawa po namin ng maayos, na si Kristo ang bida. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, patuloy niyong supportan si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Lahat po ng mga reflections from Monday to Sunday ay naandun po. Yung yung aming kasal ni Mrs. sa Katoliko, nandyan. Yung binyag ng aking dalawang anak na malalaki na, isang 16 saka isang 15 years old, ay naandun din po. Yung aking public declaration ng December 3 last year, nandyan din po. At nagpapasalamat tayo kay Bro George Skiles sa pag-upload ng ating mga videos. Siya po yung responsableng tao na kasama ko sa Catholic Faith Defenders na umaalalay kay Brad Calix sa technical side. Opo. Please subscribe sa ating YouTube channel. And probably gagamitin natin yan paminsan-minsan ang YouTube channel. Diyan ako magla-live para maging pamilyar na po kayo. Subukan po natin gawin yan sa mga susunod na panahon. Na naka-simultaneous po sa Facebook. Try po natin gawin yan, ha? Opo. At yung plano po natin na by June, Lord willing, ay makapag-start tayo ng pag-aaral. Kombinasyon po ng philosophy, theology at ng apologetics.
Yan po ay exclusive para sa mga Katoliko lang. So I'll be asking you to prepare the following documents: Xerox copy ng inyong baptismal certificate, endorsement ng inyong pare, kung saan man kayong parokya, kasi ito ay exclusive po at ito ay private. Hindi po natin to ipapublic yung pag-aaral, no? Of course, you have to enroll bilang estudyante. Try natin na 6 months muna at try natin mga 7 to 8 meetings once a week, 2 oras. Tignan natin kung maganda yung takbo nito, ay itutuloy-tuloy po natin ito. Ito po ay bukas para sa lahat ng mga seryosong Katoliko na gustong matuto. Si Brad Calix bilang miyembro ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod ay isa po sa mga concern natin. Excuse me po. Ay maalalayan po ang mga Katoliko nationwide sa tamang aral na simbahan. At kung paano po natin yan ipagtatanggol yung pananampalatayang yan laban doon sa mga anti-Catholics po na mga grupo. Kaya nga po, ipagdasal po natin yung preparations. Medyo mabigat yung preparations dyan. At Lord willing po, may ilang buwan pa naman para makapag-prepara tayo. And let's see kung kalooban ng Lord na ipupush natin by June para sabay na sabay ho yan. Estudyante po talaga yung magiging dating ninyo. Probably via Zoom tayo or Google Meet, papakilala ko rin sa inyo ang mga magiging tagapagturo. Isa na po dyan si Brad Calix. Pag-pray natin na Lord willing ho ay matutuloy po tayo. Ha? Sige po. Mamayang gabi meron tayong bisita. Pag-uusapan natin tungkol sa misa. So marami ako itatanong sa kanya. 30 minutes po yan na usapan. I hope marami tayong matutunan sa ating resource speaker mamayang gabi. Alright, maraming salamat for joining mga kapatid. Joseph Jimenez, Leonard Dano, maraming salamat po. Julie Bert Oranza, mga humabol sa atin. Emily, maraming salamat for joining. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn at yung aming 2 anak na si James Philip Atala na Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Parang nandito si Kuya Villa Hermosa, yung ating media man. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyo. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid.